bilang suporta sa ating pinagmulayan kaninang umaga, ngayong Sunday School, nais kong pag-aralan ang limitasyon sa pagpapasakop sa otoridad ng pastor. Pero bago yun, tayo po yung manalangin. Amang dakila, salamat po sa inyong biyaya sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon ng muling pag-aralan ng inyong mga salita. Tulungan niyo po kami, katulad nga po ng binanggit sa panalangin, na kami sumunod sa inyong mga salita at magtiwala na ito'y makakabuti sa aming spiritual na kalagayan. Kung aming samudalangin sa pangalan ng aming Panginoon. Amen. So nakita natin kanina, ang desisyon ng isang pastor o iglesia ay may otoridad lang kung ito ay ayon sa salita ng Diyos. Therefore, ang otoridad na meron ang pastor ay merong limit. Okay? Hindi po tayo katulad ng mga kulto na walang limit yung kanilang otoridad. Pero sa atin, bilang tagapagsunod o taga-sunod sa salita ng Diyos, ay meron pong limit ang otoridad ng isang pastor. May otoridad ng pastor, nakita natin yan kaninang umaga. Basahin natin ang Titus chapter 2 verse 15. Titus chapter 2 verse 15, makikita natin ang isang talata kung saan binigyan ng utos ni Pablo si Tito o si Titus. Sabi dito sa verse 15 ng chapter 2 ng Titus, ipahayag mo ang mga bagay na ito. Mangaral ka at sumaway na may buong kapamahalaan. Huwag mong hayaang hamakin ka ng sinuman. So makikita natin dito na merong otoridad sa pagtuturo, sa paghahayag, sa pangangaral ni Tito sa loob ng iglesia. At kung babasahin natin ang Hebreo chapter 13 verse 17, ganito rin po ang sinasabi. Sa Hebreo chapter 13 verse 17, maliwanag din ang salita ng Diyos. Sumunod kayo at pasakop sa mga namumuno sa inyo, sapagkat sila ay matamang nagbabantay alang-alang sa inyong mga kaluluwa bilang mga mananagot. Hayaang gampanan nila ito ng may kagalakan at hindi ng may hapis. Sapagkat kung ganito, hindi ito magiging kapakipakinabang sa inyo. So merong otoridad ang pastor at ang mga miyembro ay dapat magpasakop sa mga namumuno sa loob ng iglesia. Pero nakita natin na meron siyang limitasyon. Doon sa verse 17 na binasa natin dito, sabi dito ang mga namumuno ay mga mananagot. Basahin natin nila, sumunod kayo at pasakop sa mga namumuno sa inyo, sapagkat sila ay matamang nagbabantay alang-alang sa inyong mga kaluluwa bilang mga mananagot. Mananagot saan? Mananagot kung pinasunod sa utos ng Diyos o pinasunod sa kanilang mga sariling utos o kagustuhan. So, sila ang mga namumuno ay katiwala lamang na dapat ipangaral, iutos ang mga salita ng Diyos. At kung lalagpas sila sa mga bagay na yon, sila ay mananagot sa Diyos. Kaya ngayong umaga, sasagutin natin, nasaan yung linya, nasaan yung hangganan o limitasyon ng otoridad na ibinigay ng Diyos. Kailangan nating isipin ang limitasyon at otoridad ng isang pastor sa sukatan ng katiyakan. Sukatan ng katiyakan. Lagi po natin tatandaan na tiyak at totoo at may otoridad ang salita ng Diyos. Okay? Hindi po nagbabago ang salita ng Diyos. Lagi pong tiyak at totoo ang salita ng Diyos. Pero, ang interpretasyon at implikasyon ay merong pong antas ng katiyakan. Ibig sabihin, maaring may mga talata sa Biblia na pagkuhaan ng implikasyon, pero hindi tayo buong tiyak na yun talaga yung sinasabi ng talata. Ang Biblia, ulitin ko po, ay hindi nagkakamali. Totoo at malinaw. Gayunpaman, binabasa pa rin natin ito sa pamamagitan ng mga hindi perpektong lente, kaya pwedeng magkamali tayo. Ulitin ko po, no? Salita ng Diyos, hindi nagkakamali, pero yung interpretasyon natin, implikasyon natin, pwedeng magkamali. Okay? So, ang batayan ng pag-iisipan natin ngayon, ano yung antas ng katiyakan doon? Ano yung antas ng katiyakan doon? At ang pastor ay dapat i-calibrate. Ang Tagalog ng i-calibrate? Iasaayos, ipantay ang kanyang pananalita at tono base sa antas ng katiyakan sa interpretasyon sa salita ng Diyos. Ulitin ko po, ang pastor ay dapat i-calibrate, ipantay ang pananalita at tono base sa antas ng katiyakan sa interpretasyon sa salita ng Diyos. Kung merong pong mataas na katiyakan,
merong pagdidiin. Okay? Pero kung may hindi malinaw o hindi masyadong tiyak, kailangan may pagkukumbinsi. Nakikita niyo yung pagkakaiba? Pagka maliwanag at mataas na katiyakan, pagdidiin. Kailangan idiin yan. Pero pag hindi naman ganun kaliwanag o hindi klarong sinasabi ng salita ng Diyos, ay pwede nating kumbinsihin ayon sa antas ng katiyakan. So, nandito po sinulat ko na kasi para hindi na ako magsulat ngayon. So, yung antas ng katiyakan. Antas ng katiyakan, titignan natin isa-isa. Una, clear biblical teaching. Pag sinabi kong clear, anong ibig sabihin? Malinaw. So, pag binasa mo ang salita ng Diyos, malinaw na yun ang sinasabi niya. Hindi mo na kailangan ng interpretasyon, hindi mo na kailangan ng anumang implikasyon, kundi pag binasa mo, alam mo yun ang sinasabi ng salita ng Diyos kasi maliwanag na sinasabi ng salita ng Diyos. Nakukuha natin mga kapatid. Ngayon, kung maliwanag ang inuutos ng salita ng Diyos, may otoridad ang pastor na iutos ang mga bagay na ito. Bakit? Kasi maliwanag na utos ng Diyos. Basahin natin Hebrew chapter 10 verse 25. Alam natin ito, pagdating po sa pagdalo sa panambahan, ang sabi dito, na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon. Ang mga pastor ay merong pong otoridad na pagsabihan. Nakalimutan ko pala ibigay ito. Ang mga pastor ay merong pong otoridad na pagsabihan ang mga taong lumiliban sa pagdalo sa gawain. Bakit? Kasi may malinaw na utos sa salita ng Diyos na dapat ang isang mananampalataya ay hindi pinababayaan ang pagtitipon. Nakukuha niyo po mga kapatid. So, pagdating sa mga piyon, merong pong malaking otoridad ang pastor dito. Sa mga bagay na maliwanag sa salita ng Diyos, hindi dapat natatahimik ang mga pastor. Hindi dapat bubusala ng mga pastor. Sa panahon po kasi ngayon, marami na tinatanggalan ng otoridad ng pastor na mag-review sa mga taong talagang nagkakasala. No? Kapag may nagkasala, ay wag mong sabihan yan, baka masaktan, di na bumalik. Hindi po pamantayan yun kasi kung maliwanag na sinasabi ng salita ng Diyos, yun ang iuutos, yun ang ituturo. O wag mo i-rebuke yan kasi malaking mag-types yan, baka di na mag-types. Hindi pwede. Kailangan mangaral pa rin ang pastor. O wag mo i-rebuke yan kasi pastor yan. Hindi po pwede kasi kung maliwanag sa salita ng Diyos, kailangan ipangaral sa harapan. Wag mo i-rebuke yan kasi mas matanda sa yan. So, hindi po pamantayan yun. Kung maliwanag ang salita ng Diyos, kailangan maliwanag din na maipangaral ang salita ng Diyos. Nakukuha natin mga kapatid. Wala pong question dyan. Ang pastor o sino man ay may buong otoridad sa mga bagay na maliwanag sa utos ng Diyos. So again, kung merong mga hindi uma-attend na sa church, pwede namin pagsabihan yung mga hindi na uma-attend sa church. Bakit? Kasi maliwanag sa salita ng Diyos na kailangan mong umattend sa pagtitipon. Nakukuha natin yan. Okay? So maliwanag yan. Yun po yung unang katiyakan. Kaya merong malakas o antas ng katiyakan dito kasi maliwanag. Okay? Kaya mataas ang antas ng katiyakan natin kasi pag binasa mo, binasa ng sino man, binasa ng bata, binasa ng matanda, binasa ng matagalan sa pananampalataya, binasa ng bisita, pag binasa niya, ito sinasabi, walang makakatakas. Kasi maliwanag na sinasabi. Nakukuha natin yung mga kapatid. Pangalawa, church documents. Church documents. May otoridad din po ang pastor na mag-utos, magturo sa napagkasunduang church documents ng iglesia. Okay? Tatandaan natin sa ating iglesia, meron tayong tinatawag na covenant membership. No? Covenant membership. Pag sinabi po natin covenant, anong ibig sabihin? Kasunduan. Ibig sabihin na manata ang bawat isa sa atin na gagawin natin yung mga pinagkasunduan natin. So yung po yung tinatawag na church documents. Tinutukoy dito yung sa 1689 natin. Sinabi natin na kailangan lahat tayo ay nagsusubscribe doon sa 1689. Kaya pag merong nagtuturo ng taliwas doon, may karapatan at otoridad ng pastor na pagbawalan yung mga taong yon. Okay? Nakuha natin yon.
Kapag may nagturo, hindi ako agree sa 1689, gusto ko yung 1690. Mas advanced kasi yun, pastor. No? Hindi pwede. Bakit? Kasi ang pinagkasundoan natin na tatanggapin nating document ay 1689. Nakukuha natin yung mga kapatid. Okay? So, pagdating naman sa Search Constitution, maliban sa 1689, Confession of Faith, meron tayong tinatawag na Church Constitution. May Constitution ng Iglesia bilang patunay ng ating covenant membership. Yun yung patunay ng ating covenant membership. So, nung tayo ay naging membro, kasama doon sa ating sinumpaan, sinabi natin doon, susundin natin yung mga sinasabi ng ating Constitution. Okay? So, hindi po yan inilagay para dekorasyon sa bahay. Yung iba nga, nawala na yung Constitution nila eh. Inanay na. So, hindi naman siguro aanayin yung digital copy, no? So, hindi po dekorasyon yan. Ang mga constitution na yan ay yung mga bagay na pinagkasunduan natin, susundin natin bilang miyembro ng iglesia. Kaya nga, kung may magpapamember sa atin, ay pastor, baka pwedeng makapag-member ako sa inyo na hindi ko susundin yung constitution. May otoridad yung pastor na sabihin, at saka yung iglesia na sabihin, hindi ka namin tatanggapin. Kasi, kailangan, kung makikisama ka sa amin, magpasailalim ka sa constitution na ito. Okay? Kaya pag merong late sa church, pastor, wala naman maliwanag na sinasabi sa Bible na bawal maging late. Pero bakit ang tapang-tapang mo mangaral patungkol sa late? Kasi sinabi po sa ating constitution na nangako kayo na kayo ay dadalo sa mga gawain ng merong katapatan. Tapat po ba ang palaging late? Ha? Hindi, di ba? Ano lang sabi ng oo? Hindi po tapat na pagdalo yung laging late. Tandaan ninyo mga kapatid, hindi namin kayo pinersa na maging miyembro ng iglesia. Kundi kayo ay nanumpa na sinabi nyo sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao, susundin ko ang sinasabi ng Constitution. At ang sabi ng Constitution, tapat sa pagdalo. Tandaan natin mga kapatid, hindi po Christian liberty ang pagiging late. Baka sabihin nyo, Christian liberty ko to pastor, a-attend ako kung kailan ko gusto. Hindi po. Tandaan natin, meron kayong sinumpaan. Kaya mananagot kayo sa Diyos doon. Okay? Sa yung mga katungkulan natin, mga pastor, mga deacon, yung mga staff. Bakit sinasabihan natin yung staff, gawin nyo ito, gawin nyo yan, gawin nyo yan. Bakit may otoridad tayo sa ganun? Kasi, sinabi ni pastor, kasi nag-commit kayo. No? Kaya dapat kung sino yung maglilinis, magluluto, ayusin natin yung paglilinis, pagluluto, may otoridad doon. Bakit? Kasi nag-commit tayo na gagawin natin yung mga bagay na yon. Kayo ang nangako, nagagawa nun. Kaya kung sumusuway kayo, kayo ang nagkakasala doon. At bilang pastor, pag-ibig namin sa inyo na hindi kayo sumuway sa inyong mga pangako. Kaya nga kung babasahin natin yung Hebrews chapter 13 ulit, di ba ang sabi doon, may hapis ang pastor. Kapag hindi sumusunod, nagpapasakop yung mga miyembro. Bakit? Kasi nakikita nila sa kanilang pagsuway, sila ay nagkakasala sa Diyos. Okay? So tatandaan natin yung mga kapatid. Kaya nga, napakahalaga din na base pa rin sa salita ng Diyos yung mga nasa constitution natin. Di ba? Lagi natin, last time, nireview natin yung constitution natin, agree ba tayo dyan? Okay ba tayo dyan? Sinasabi ng salita ba ng Diyos yan? Tapos yung mga bagay na hindi sinabi ng salita ng Diyos, anong ginawa natin? Tinanggal natin. Di ba? At sinusunod natin yung mga alam nating hango talaga sa salita ng Diyos. Okay? So tatandaan natin, pag clear biblical teaching, mataas na katiyakan yan kasi maliwanag. Church documents, mataas din ang katiyakan yan. Bakit? Kasi nakasulat doon sa Constitution eh, pinangako nyo yun. Di ba? Meron pa tayong oath taking. Naalala nyo yung oath taking ninyo? May mga picture tayo dyan. So nag-oath taking kayo sa harapan ng Diyos at harapan ng iglesia, kaya kailangan nyong sundin yan. Ngayon, pangatlong category
ay yung elder's conscience or pastor's conscience. So tatawid na tayo mula doon sa mga maliwanag at matataas na antas ng katiyakan tungo sa medyo may katiyakan. Medyo may katiyakan. Ito po yung mga conviction, konsensya ng mga pastor na namumuno sa iglesia. Okay, so merong pagkakaiba na yan. So dito, alam natin, tiyak tayo na maliwanag yan kasi nakalagay talaga at saka sinumpaan natin. Pero pagdating po sa konsensya, medyo may pagkakaiba na. Pag-isipan muna natin yung konsensya. Pag-isipan natin. Bago tayo naligtas, meron na tayong konsensya na kumokontrol sa atin. Amen po ba? Kahit yung mga hindi mananampalataya, may konsensya sila. No? Pag may nababalitaan tayo sa TV, nakapatay sila, tapos umaamin sila kasi nakokonsensya na daw sila. So may konsensya. Bakit? Kasi sinulat na nga ng Diyos yung mga batas sa mga puso ng tao. Pero nung naligtas tayo, ang konsensya natin ay paunti-unting hinuhubog na ng salita ng Diyos. Okay? So, pwedeng maging mali ang konsensya or katulad nung nabasa natin sa 1 Timothy, maging kalyadong konsensya. Ano tawag doon? Nakal yung konsensya, ibig sabihin, wala na yung conscience niya, manhid na sa konsensya, hindi niya na sinusunod. Pwede mangyari yon. Pero bilang mga mananampalataya, yung konsensya natin, paunti-unti na yung hinuhubog ng salita ng Diyos. Ngayon, ang mga pastor ay matagal na o dapat mas maraming oras na magpahubog ang kanilang konsensya sa salita ng Diyos. Kasi kailangan sila yung nag-aaral ng salita ng Diyos kasi sila yung mga ngaral ng salita ng Diyos. So sa pag-aaral ng salita ng Diyos, yung konsensya ng mga pastor dapat mas malalim na paghuhubog na mula sa salita ng Diyos. Kaya kadalasan, kung tapat ang pastor sa kanyang pag-aaral, yung konsensya ng pastor ay naka-align o nakabase sa salita ng Diyos. Okay? Therefore, hindi lang basta-basta natin i-disregard kapag sinabi na natin konsensya ng pastor. No? Pag sinabi ng konsensya ng pastor, opinion na lang yan. Hindi po. Kailangan mag-ingat pa rin tayo. Ganun pa man, alalahanin natin na ang Panginoon pa rin ng konsensya ay ang Diyos. Okay? At hindi po konsensya ng mga pastor. So paano natin pagtatagpuin ito? Dahil ito ay nasa mas mababang antas ng katiyakan, instead na sabihin, gawin mo ito kasi itong sinasabi ng salita ng Diyos, papalitan nyo ng, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, ini-encourage kita na ito ang gawin mo. Nakikita nyo yung pagkakaiba? So yung isa, may katiyakan kasi. No? Gawin mo to. Ito yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kasi maliwanag. Ngayon, may mga parts na hindi maliwanag. So pag sinabi ng isang pastor, sa pag-aaral ko ng salita ng Diyos, ito ang nakita ko, sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya ini-encourage kita na ganito rin ang gawin mo. Malaki pong pagkakaiba yon. Nakukuha natin mga kapatid. So yung una, merong seguridad. Gawin mo to kasi ito talaga. Pero yung isa, ini-encourage kita na itong gawin mo kasi ito yung nakikita ko. Okay? Malaki pagkakaiba yun. Ang gagawin ng isang pastor, susubukan i-persuade ang mananampalataya mula sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagtuturo. Okay? Kasi yun yung nakita niya sa salita ng Diyos. So anong gagawin ko ngayon? Ipa-persuade ko ngayon, ipapakita ko kung bakit ganun ang aking interpretasyon sa salita ng Diyos. Nakukuha niyo yung mga kapatid. Okay? Hindi lang basta i-demand ko sa inyo yung conviction ko. Kailangan kong ituro, kailangan kong i-persuade kayo sa aking conviction. Tandaan natin mga kapatid, napakahalaga nito. Kung pasusunurin natin ang mga tao na labag sa kanilang konsensya at conviction, tayo ay naglalagay ng ikatitisod ng kapatid sa pananampalataya at ito ay kasalanan sa Diyos. Okay? For example, di ba, may conviction ako, iba yung conviction ninyo. Pag inutusan ko kayo sa aking conviction, pero hindi yun ang inyong conviction, pero sumunod kayo, dahil sinabi ko, sumunod kayo eh. Pero labag sa inyong konsensya, magkakasala kayo.
Pero at the same time, yung nag-utos sa inyo na labagin ng inyong konsensya ay nagkasala din sa Panginoon. Nakikita nyo kung gaano kahalaga ang bagay nito, mga kapatid. Mas bibigyan ko pa ng bigat. Tingnan nyo sa Lucas chapter 17 verse 1 to 2. Luke chapter 17 verse 1 to 2. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, hindi maaaring di dumating ang mga kadahilanan ng pagkatisod. Subalit kahabag-habag ang sinuman na pinanggagalingan niyon. Mabuti pa sa kanya na bitinan ng kanyang leeg ng isang batong panggiling at ihagis siya sa dagat kaysa siya ang maging sanhi ng pagkatisod ng isa sa maliliit na ito. Nakakatakot yan, di ba? Kapag inuutusan ko kayo na labag sa inyong konsensya at sumunod kayo at nagkasala kayo dahil hindi nyo sinunod yung inyong konsensya, mas malaki ang kasalanan ko sa harapan ng Diyos. Napakabigat na bagay. Kaya hindi po ma-disregard lang natin ang mga conscience at conviction. For example, yung panunood ng R-rated movies or mga M-rated movies. Walang sinabi sa Bible, may nabasa na ba kayo sa Bible, wag kayong manood nun? So hindi klaro, di ba? Hindi siya kasama dito. Pero pag binasa natin yung Bible, makikita natin na hindi dapat tayo mag-engage sa lust. Tama? So, sa pamamagitan nun, kailangan ko kayong kumbinsihin na huwag kayong manood ng mga bagay na yon kasi ito ay pwedeng maging kasalanan sa inyo. Nakukuha natin yung mga kapatid. Pero hindi ko pwede kayong utusan. For example, pagboto sa candidate sa election, kailan ang next election natin? 2028. Ha? 2028. 8? Next year. Next year pala, sorry. Kala ko 27 na. Next year, di ba? Oh, pag tumakbo na naman ulit si Pink Lawan, against ako sa kanya. Hindi ko na sabihin kung bakit. Pero kung inutusan ko kayo, huwag niyo iboto siya, iboto niyo kung sino man yung sino man. Sabihin natin si Jose Rizal, bumalik. Iboto niyo si Jose Rizal, inutusan ko kayo. Labag sa inyong konsensya. Kasi alam niyo na mas magandang mamuno si Pink Lawan kaysa kay Jose Rizal. Kapag sinunod niyo ako, ano mangyayari? Magkakasala kayo, magkakasala din ako. Okay? So, hindi natin ipinapwersa yon sa mga tao. Kaya pagka tinignan nyo yung mga kulto, di ba? Mga kulto, palaging black voting. Bakit? Kasi meron ng otoridad ang kanilang mga leader na lagpas sa otoridad na sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya malaki yung ginagawa nilang kasalanan ngayon. Or for example, pag amen during prayer. Nashock kayo, no? Hindi after kasi yung after kailangan yung mag-amen kayo. Pero yung during, yung mga may sumasabay habang nananalangin. Take note, ano? Sa akin, personally, nadidistract ako. Pero take note mga kapatid, yung word kong ginamit. Nadidistract sino? Ako. Personal? Conscience. Kasalanan, kung i-demand ko, tumahimik kayo. Pag nagpe-pray ako. O kaya palabasin ko kayo sa labas kasi nagpe-pray ako. Nadidistract ako sa inyo. Hindi po, wala po akong, ano tawag dyan? Otoridad na gawin yon sa inyo. Okay? Ito yung mga reason kung bakit meron tayong Q&A. No, hindi tulad ng paratang ng iba na nagpipiling Soriano ako. Ito po ay discipleship sa loob ng iglesia. Ang pastor ay dapat handang sagutin ang mga tanong ng kanyang mga pinamumunuan. Dahil kung hindi sila nagtatanong sa pastor, kanino sila nagtatanong at sino ang sumasagot sa kanila? Naunawaan niyo yung mga kapatid? Kaya nga napakahalaga yung ginagawa natin. Kasi yung mga tanong ninyo, nilalabas niyo yung mga tanong niyo, nasasagot kayo ng pastor na nangangalaga sa inyo. Pero kung may mga tanong kayo at walang sasagot sa inyo, saan nyo hahanapin yung sagot nyo?
Sa Facebook, syempre. O kaya si ChatGPT. Sabi ko nga sa asawa ko, yung ChatGPT, hindi na lang basta doktor yan. Pastor na rin siya, counselor na rin siya, teacher na rin siya na lahat. Nakakalungkot. At hindi dapat yun mangyari sa loob ng iglesia. Sa mga pagtatanong, ipinaparating natin yung conviction natin sa isa't isa. At sa mga sagot, nababago yung conviction ng bawat isa. Kaya huwag tayong matakot magsalita, magtanong, mag-usap. Nais ko magkaroon tayo sa church ng kultura na hindi tayo natatakot i-voice out yung ating mga opinion. Kung mali ang opinion, may salita ng Diyos na ituro na mali ang iyong opinion. Pero walang binigay sa atin na ang tawag nito na pagbawalan, ubusalan ang bawat isa na magbigay ng kanilang mga opinion. Okay? So pagdating po yan sa conscience. Pang-apat, wise counsel. Wise counsel. Dito na po yung mga bagay na mahirap i-navigate sa buhay mananampalataya. Ang Diyos ay nagbibigay ng karunungan sa kanyang mga tao. Agree po ba kayo doon? Gamit ang salita ng Diyos, minsan experience, minsan talino, minsan observation. For example, merong isang kapatid na merong struggle sa pornography. No? Ang wise counsel ay palitan yung kanyang smartphone ng dumb phone. Alam niyo po yung dumb phone? Ibig sabihin, hindi matilinong phone. Mga 3210, no? Makakapanood ka ba ng video sa 3210? Pwede. Kaya lang, puro ganun-ganun lang. No? So, makikita niyo yun. O, i-limit yung access, internet access. Eh, pastor, baka hindi na ako makapag-internet. Anong pipiliin mo? Hindi ka makapag-internet o magkakasala ka sa pornography? Advice yun. No? Pero tandaan natin mga kapatid, ang pagkakaroon ng cellphone ay hindi kasalanan. Pero dahil merong struggle ang isang kapatid sa isang kasalanan, isang karunungan, wise counsel, na payuhan na huwag gamitin yung kanyang cellphone. Pero dito na mag-iingat. Dapat maging maingat ang nagbibigay ng advice na hindi ituring utos ng Diyos ang kanyang advice. Para bang lalagyan ng thou shall not have cellphone. Thou shall not. No? Hindi rin po nagkakasala ang isang member kung hindi susundin ng advice ng pastor. Kasi again, ito ay advice. Dito nakadalasan nagkakaroon ng problema. May mga abusadong pastor na ginagawang batas ang kanilang sariling opinyon. Gawain po ito ng mga kulto. May pag-uutos kung sinong dapat nilang pakasalan. Eh, pangit yan. Mas maganda to. Pag mong pakasalan yan, ito na lang. Sino nang bigay sa kanya ng karapatan na gawin yun? O kaya, anong kasasakyan ang dapat bilhin? Mas maganda yung wigo. Mas malawak yung likod niya. O anong oras ka dapat gumising ng umaga? Dapat lahat tayo gumigising ng 5 a.m. At lahat ng pagsuway doon sa kanyang advice, pinararatangang kasalanan at rebellion. O ba't di mo binili yung wigo? Di ba sabi ko sa'yo, bili mo yung wigo? Disiplina kita. Yabang mo. Wala kang pagpapasakop sa akin. Nakukuha niyo yung mga kapatid, spiritual abuse yun. Hindi tama yun. Gawain ng kultura yun. At hindi po gawain ng isang tunay na iglesia. Dahil again, sino pong nabibigay ng utos at sinong hukom sa iglesia? Si Kristo. Ang lima, yung tinatawag nating, sino makapagbasa? Ha? Adyabora. Ano pa? Tama naman. Pero, ito na yung punto. Matters that are not essential. Hindi mahalaga kung paano mo bigkasin ng adyabora. Kasi, adyabora yan. May kanya-kanya po tayong preference. Amen? Gusto nyo ba lahat na magkaroon ng Barbie doll? Hindi, di ba? Kasi iba-iba tayo ng preference. Iba-iba tayo ng opinion, iba-iba tayo ng sensibilities. Pag sinabing sensibilities, kung saan ka mas sensitive. Personal experience, iba-iba rin tayo. Iisa lang ba ang pinanggalingan natin? Cultural background, iba-iba din. May mga Bisaya dito, may mga Tagalog dito, may mga Koreano, may mga Indiano, may Black. General tendencies.
may mga millennial, may mga boomers, may mga 6'7". Iba-iba tayo ng preferensya. Iba-iba tayo ng kaisipan. Kaya, iba-iba rin po ang opinion natin patungkol sa maraming bagay. Hindi tayo pare-parehas ng gustong pagkain. Hindi ko na sabihin lain. Recycle, pagre-recycle. Iba-iba rin ang opinion natin doon. Yung tax, paano dapat ng mga gobyerno yung tax natin? Iba-iba tayo ng opinion doon. Panonood ng Harry Potter, pakikinig ng music. Yung mga matatanda, ayaw nila ng rock and roll yan. Tama? Pero kadalasan kasi yung matatanda, pag nakarinig ng rock and roll, ay, dibil-dibil. Sa demonyo yan. Hindi po. Pag may mga tattoo, balik na naman tattoo. Sa vaccination, dapat ba nagpabakuna tayo ng COVID? Ako hindi. Dapat nagpabakuna ka, wala ka bang pakialam sa mga taong nakapaligid sa'yo? Ang opinion at marami pang iba. Pagdating ko sa mga bagay nito, kailangan ng pastor ay ituro ang pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba sa mga bagay nito. Wala pong itatanghal na mga bagay na mas mataas sa ibang bagay. Kailangan maitaguyod ang kalayaan ng bawat mananampalataya dahil kay Kristo. At walang sino man ang may karapatan na hatulan ang mga tinanggap na ng Diyos. So summary mga kapatid, apply natin yung alcohol. No? Anong dapat naging tono ng pastor tungkol sa mga bagay nito? Clear biblical teaching, huwag kang maglalasing. Bakit? May katiyakan tayo na iutos ng pastor na huwag kang maglasing. Kasi maliwanag na sinabi sa Biblia na huwag kang maglalasing. Ang pagsaway doon ay hindi pagsaway sa pastor, kundi pagsaway kanino? Sa Diyos. Kasi yun yung maliwanag. Sa church documents, huwag kang magpakalaksing kasi nanumpa ka sa harapan ng Diyos at ng tao. May otoridad din ng pastor doon. Pagdating naman sa konsensya, iba na ang tono. Tingnan nyo basahin. Hindi itong opinion ko pero babasahin ko lang. Pinipili kong huwag uminom sa publiko dahil hindi ko alam kung sino ang nanonood. Ayokong masaktan ng aking patotoo sa isang hindi Kristiyano o malito at masiraan ng loob ang isang miyembro ng church na may ibang konsensya tungkol sa alcohol. At ini-encourage ko kayo mga kapatid na isaalang-alang nyo rin yung ganitong gawain. May maliwanag pong bang utos na dapat siyang hindi uminom sa publiko? Hindi. Pero dahil sa kanyang pag-aaral sa salita ng Diyos, yun ang naghubog sa kanyang konsensya at yun ang kinukonvince o hinihikayat niya na gawin din ng iglesia. Okay? Pero hindi niya inuutos yun, kundi ini-encourage niya. Kung iinom ka man at alam mong hindi mo makontrol ang yung pag-inom, inom ka lang ng isa. Di ba karunungan din yon? Dalawa para biyaya. Okay? Wise counsel yon. Pero hindi kanya uutusan. Hindi kanya pwedeng utusan. At adiapara, kung pipiliin mong uminom o hindi, ito'y sa pagitan mo at ng Panginoon. Nakuha niyo mga kapatid? Ngayon, hindi po perfecto ito na kategory. Pero alam ko, Lord willing, makatulong ito sa atin. So, unang aplikasyon, kailangan maging maingat ng mga pastor sa paggamit ng kanilang otoridad. Dapat ang otoridad ay hindi mula sa sarili, kailangan ng karunungan upang pangunahan ng may katapatan ang iglesia ng Panginoong Jesus. Dahil again, mananagot ang pastor sa kanyang pamumuno. Gayahin si Solomon sa kanyang panalangin sa Chronicles 1:10, "Give me now wisdom and knowledge to go out and come in before His people. For who can govern this people of yours, which is so great?" Dakila ang yung mga tao, Panginoon. Kailangan ko ng biyayang karunungan para pangunahan sila ng merong katapatan. Yun dapat ang panalangin ng isang pastor. Kapag clear biblical teaching, kailangan nilang sumunod dito. Dahil ito ang nais ng Diyos para sa kanilang buhay. At walang makapagpapatahimik sa aking boses dahil alam kong itong maliwanag na sinasabi ng salita ng Diyos. Pag church documents, kailangan nilang sumunod dito para sa ikabubuti ng kanilang kaluluwa. Dahil sila ang nanumpa sa harapan ng Diyos at ayaw ko silang magkasala sa Diyos. Pero pagdating sa konsensya, kailangan ko silang kumbinsihin dahil ito ang nakikita kong mabuti.
pero wala akong karapatang iutos sa kanila ang labag sa kanilang konsensya. May karunungang ibinigay sa akin ng Diyos, wise counsel, na pwedeng makatulong sa kanyang sa bagay na ito. Pero hindi ito utos ng Diyos, kaya hindi ito kasalanan kung siya ay hindi sumunod dito. At adiaphora, wala akong karapatan pangunahan sila sa mga bagay na ito, pero tuturuan ko silang tanggapin ang ibang kapatiran na maaaring may ibang opinyon dito. Nakukuha niyo yung mga kapatid? Kailangan mapag-aralan ang bagay nito. Pangalawa sa mga member, kailan kayo dapat magpasakot sa pastor? Pag clear biblical teaching, palagi. Dahil ang pagsuway po dito ay hindi pagsaway sa pastor, kundi pagsuway sa Diyos. Sa church documents, kailan kayo dapat sumunod? Palagi. Kasi nangako kayo sa Panginoon yan. Sa elder's conscience, hindi palagi. Pwede po kayo sumuway. Hindi kayo nagkakasala kung kayo ay susuway. Dahil again, ang Panginoon ng konsensya ay sino? Diyos, hindi yung elder. Wise counsel, kailan kayo dapat sumunod? Hindi palagi. Pwede din kayo sumuway. Hindi kayo nagkakasala kung kayo ay susuway. Ang advice ay hindi utos ng Diyos. Adiaphora, walang karapatan ang sino mang alipinin kayo sa mga sarili nilang opinyon. Walang sino man na may karapatan na gawin yun. Sa mga hindi naman po mananampalataya, maaaring nagtataka kayo sa pagkakaiba ng naririnig ninyo. Dahil maraming iglesia ngayon, walang ibang itinuro kundi sundin si pastor lang ang tama, si pastor. Pero nice kong iparating sa inyo na walang ibang Panginoon sa iglesia maliban kay Kristo. Dahil siya lang ang namatay para sa kanyang iglesia. Kaya siya lang ang Panginoon. Ito ay kanya. Kaya tinatawagan kita, kaibigan, magpasakop ka sa Panginoon. Hindi sa pastor, hindi sa relihiyon, hindi sa iglesia, kundi kay Kristo. At kung tunay kang nagpapasakop kay Kristo, magpapasakop ka sa tapat na pastor at sa tamang iglesia. Nawa nakatulong ang bagay niya. Tayo po ay Amang dakila sa